Niyanig ng malakas na 7.5 magnitude earthquake ang Pacific Coast ng Japan kahapon, dahilan para magtaas ng tsunami warnings ang bansa. Kalaunan, ibinaba na ito ng mga otoridad sa tsunami advisory. Yan at ang iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Japan, niyanig kagabi ng 7.5 magnitude earthquake ang ilang bahagi ng bansa, partikular na sa mga lugar na malapit sa Pasipiko gaya ng rehiyon ng Misawa. At nang dahil sa epekto ng lindol, ay una na nagtaas ang Japan Meteorological Agency ng tsunami warning kung saan may isang malakas na alon ng naitala sa bahagi ng Awamori na aabot sa 3 metro ang taas. Ngunit makaraan din ng ilang oras ay binawi rin ng nasabing ahensya ang tsunami warning at ibinaba na lamang sa tsunami advisory. Ayon sa report, umakyat na sa 23 kataong sugatan habang wala naman na napaulat na nasawi, habang patuloy pa rin ang monitoring ng mga otoridad sa posibleng aftershocks mula sa nangyaring lindol. Sa iba pang balita, patay ang 4 na katao at isa pa rin ang patuloy na pinaghahanap sa Tenerife Island sa Spain matapos tangayin ng malakas na alon habang nagtatampisaw sa karagatan. Kabilang sa mga nasawi ay isang 35-year-old na babae at isa namang 55-year-old na lalaki matapos ma-recover ng mga otoridad ang kanilang mga bangkay. Karaniwang dinarayo ng mga turista ang nasabing isla dahil sa mga naglalakihang rock formation, ngunit may early warning na ito na malapit sa sea level kung saan bigla-bigla na lamang tumataas ang alon na siyang delikado para sa mga lumalangoy. Samantala, good news naman mula sa Indonesia. Naipanganak naman na sa kanilang bansa ang kauna-una itong giant panda cub sa Java Island Zoo at pinangalan ng Satrio Wiratama. Ang pagsilang sa panda cub ay bunga ng long-term international cooperation sa pagitan ng China at Indonesia mula nang dumating sa bansa ang dalawang giant panda na sina Huchen at Kai Tao. Mayroon lamang halos 2,000 giant panda sa buong mundo na kadalasang matatagpuan lamang sa China, kung kaya't binuksan itong tinatawag na panda diplomacy. Ito'y kung saan nagsasagawa ng panda loan program ang China sa iba't ibang mga bansa para i-breed at paramihin ang kanilang populasyon. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.